Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Tatlong magkakahiwalay na aksidente na itala sa Hilaga at Gitnang Luzon. Bangkay ng isang babae natagpuan sa tabi ng kalsada sa Bugalyon, Pangasinan. Dahil sa mainit na panahon, medical at water stations ipakakalat sa Gilon-Gilon at Balay bukas. At matakam sa iba't ibang putahe na inihain sa 3rd Manyaman Festival. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, bukas na gaganapin ang Gilon-Gilon at Balay o Street Dancing Competition na bahagi ng selebrasyon ng Bangus Festival 2025 dito sa Dagupan City. At dahil sa nararanasang mainit na panahon, maglalagay raw ng mga water station at magtatalaga ng medical stations sa mga dadaanan ng parada. Kaya naman puspusan na rin ang paghahanda ng mga street dancer na magpapasiklaban para sa Gilon-Gilon at Balay. Kaugnay niyan, nakatutok live, CJ Turida. CJ? Chris, alas 2 kanina nang maitala ang 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City. Pinakamataas ngayong araw at bukas, asahan pa raw na papalo ito sa 46 degrees Celsius ayon sa forecast heat index ng Pag-asa. Pinaghandaan na raw ito ng City Health Office dahil bukas isasagawa ang Gilon-Gilon at Balay na bahagi ng Bangus Festival 2025. Inaabangan na ang Gilon-Gilon at Balay na isa sa mga tampok na aktibidad ng Bangus Festival sa Dagupan City. Gagarapin ito alas 3 ng hapon bukas kung saan iikot ang mga street dancer sa downtown loop hanggang sa City Plaza. Dahil sa mainit na panahon, magdi-deploy ang City Health Office ng 5 medical team na binubuo ng mga doktor at nurses upang maagapan ang kondisyon, hindi lang ng mga kalahok kundi ang mga manunood. Ipupwesto ang mga ito sa Plaza Exit, tapat ng Post Office, Quintos Bridge, MH Del Pilar at sa Perez Bridge. Katuwang ng CHO ang CDRRMO, Philippine Red Cross at ilang ospital sa lungsod. Aside from medical team, may nakaabang po tayong mga ambulance na kung talagang worst to worst, pwedeng dalhin sa nearest hospital po yung mga pasyente. Bukod sa medical team, magkakaroon din ng water stations sa daraanan ng parada, partikular sa Perez Boulevard, MH Del Pilar at AB Fernandez Avenue. It's open for all, lalo na yung water station natin. Kailangang mag-hydrate talaga yung mga tao para maiwasan po yung heat exhaustion, heat stroke. Handa na raw ang mga street dancers sa kanilang performance, tulad ng grupo ni Justin na bumubuo sa Cluster 5 na kinabibilangan ng mga island barangay at Poblacion Oeste. Pang-apat na pwesto sila noong nakaraang taon. Makikipagsabayan daw sila ngayong taon. Year ilalaban namin. Kaya fighting Cluster 5. Chris, nandito tayo ngayon sa West Central Elementary School 1 dito sa Dagupan City at sa mga oras na ito ay makikita natin na tinatapos na ng mga kalahok ang kanilang props para sa kompetisyon bukas. Sila ang bumubuo ng Cluster 5 na kinabibilangan ng mga island barangay kasama ang Poblacion Oeste. Noong March pa raw sila nagsimulang mag-practice at inaabot ng 3 to 4 days ang kanilang training. Kung titingnan natin, Chris, ang mga props nila, lahat ay may kaugnayan sa pangingisda na pangunahing ikinabubuhay ng mga Dagupenyo. Binubuo ng hindi bababa sa 60 individual ang mga performer. Ayon sa kanila, handa na raw sila sa bakbakan bukas at handa na rin daw silang iuwi ang tagumpay. Yan ang pinakauling sitwasyon dito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Isang duguan na bangkay ng babae ang natagpuan malapit sa mini dam ng Barangay San Francisco, Bugalyon, Pangasinan, alas 6:30 ng umaga ngayong araw. Sa investigasyon ng pulisya, edad 20 ang biktima at residente ng Barangay Salumage Sur, Bugalyon, Pangasinan.
Ayon sa otoridad, posibleng pinatay ang biktima sa ibang lugar at iniwan sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay nito. Inimbestigahan ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay ng biktima habang wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Mayroon na po tayong person of interest na tinutumbok, mga follow-up na lang po ng mga investigator hanggang sa matumbok natin po yung kung sino po yung may kagagawa nito. Nauwi sa engkwentro ang pagnanakaw sa isang bahay sa Zone 3, Barangay Care, Tarlac City, madaling araw noong Martes. Nauna rito, nagising daw ang may-ari ng bahay na isang pulis sa tahol ng kanilang aso. Nang lumabas sa kanilang bahay, nakita niyang ninanakaw na pala ang kanyang mga alagang panabong na manok at isinasakay sa tricycle. Sinita niya ang mga sospek pero pinaputukan siya pero hindi siya tinamaan. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang baril. Hinabol niya ang mga tumakas na sospek at nagpang-abot sila sa Aquino Boulevard, Barangay Karangian at doon nagkapalitan ng putok. Patay ang isa sa mga sospek. 2 ang sugatan na dinala sa ospital habang nakatakas ang isa pa. Na-recover sa crime scene ang isang caliber .38 revolver at 11 manok na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 132,000 pesos. Nung mapansin ng mga suspect na hinahabol sila ng polis, ay biglang tumigil at pinaputukan po ang ating kapulisan at doon na rin po nagkaroon ng armed encounter, palitan ng putok. Samantala, konstruksyon ng drainage canal sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, pahirapan dahil sa naipong tubig. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Nagiging pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa bahagi ng P.D. Guzman Street, Presto Street at Cortez Street sa tuwing panahon ng tag-ulan sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Dahil kasi sa kawalan ng drainage canal sa lugar ay madalas na bahain ang lugar. Para masolusyonan ito, sinimulan ng konstruksyon ng 400 meters na drainage canal sa barangay. Ang problema namin dyan sa kapag tag-ulang binabaha dito. Yung request ng mga tao dito, yung magawa yung drainage para hindi na mabaha. Ang problema, nagiging pahirapan ang konstruksyon ng drainage canal sa lugar. Pahirapan ngayon ang konstruksyon ng drainage canal dito sa Barangay Gilig dahil na rin sa mga naipong tubig na napupunta doon sa ginagawang kanal ng barangay. Kaya naman ngayon ay ginagamitan na ng water pump ang konstruksyon ng drainage canal. Malaking tulong para sa mga residente at motorista ang pagkakaroon ng drainage canal. Sa oras kasi na matapos ang proyekto, anumang oras ay pwede nang makadaan ng walang aberya ang mga motorista. Mas mahalaga sa mga magpapadyak, mga driver ng mga padyak, maayos ang daan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, matatapos ang konstruksyon ng proyekto bago magsimula ang panahon ng tag-ulan sa buwan ng Hunyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinakawalan sa dagat sa Corimao, Ilocos Norte ang 50 bagong pisang pawikan. Ayon sa Menro, sea turtle ang mga pinakawalan. Aktibo ang mga ito at dali-daling nagpunta sa dagat matapos napakawalan. Masaya ang lokal na pamahalaan dahil alam ng mga residente na pangalagaan ang mga pawikan sa lugar. Madalas daw may makitang pawikan doon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 40 sakay ng pampaserong bus sugatan matapos bumangga sa Boundary Arc sa Burgos, La Union. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Sugatan ang higit 40 sakay ng pampasaherong bus matapos bumangga sa arko sa bahagi ng Quirino Highway, boundary ng Sablan Benguet at Barangay Bilis, Burgos, La Union. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Burgos, pasado alas 6 kagabi, pababa ang bus mula sa Baguio City nang mawalan ng preno at napunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang sa masalpok nito ang arko. Dinala sa pagamutan ang mga sugatang pasahero. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang driver ng bus.
Nagkarambola ang dalawang truck at isang mini dump truck sa National Highway, bahagi ng Santa Lucia, Ilocos Sur gabi noong Miyerkules. Sa investigasyon ng pulisya, pumutok ang isang gulong ng isa sa mga truck, kaya nawalan ng kontrol ang driver. Nagtamo na matinding sugat ang truck driver at sakay nito. Maayos naman ang lagay ng mga sakay ng dalawa pang truck. Patay ang 42 anyos na lalaki matapos masagasaan at makaladkad pa ng trailer truck sa forestry area, Barangay Old Cabalan, Olongapo City, nitong Miyerkules, April 23. Sa paunang investigasyon, galing sa forestry ang biktima na sakay ng motorsiklo at papunta sana sa National Highway nang mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV na hawak ng Olongapo City Police, makikita ang biktima na pakanan sa kalsada nang bigla siyang umiwas sa isang motorsiklong nag-counterflow. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang biktima. Down siya, na tumba siya. Pagkatumba niya, yung ulo niya yung nasagasaan ng gulong. Kaya dead on the spot po yung ating biktima. Nauwi sa areglo ang kaso matapos mangako ang may-ari ng truck na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagkamatay ng biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang police intel ang patay ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Santa Barbara, Pangasinan. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Nagluluksa ang kapulisan ng Santa Barbara, Pangasinan sa pagkamatay ng kanilang kabaro na si Police Staff Sergeant Renato Alvarado Jr., miyembro ng Intel Operative at Drug Enforcement Team ng kanilang himpilan. Si Police Staff Sergeant Alvarado ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek sa National Road sa bahagi ng Barangay Maningding, madaling araw noong April 19, 2025. Dinala siya sa ospital, ngunit binawian siya ng buhay noong Miyerkules, April 23. Masusi pa rin nating iniimbestigahan yung pamamaril sa kanya. So hopefully, ma-resolve natin yung case na yon within a month. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nakasakay ang biktima sa kanyang motorsiklo ng pagbabarilin ng isang hindi pa nakikilalang sospek na sakay rin ng motorsiklo. 5 basyo ng bala ng caliber 40 ang natagpuan sa crime scene. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng biktima. Kung sino man nang gumawa, hindi naman siya makapagtago na matagal. Sabi nga ni Hippie kahapon, huwag kang mag-alala, mami, sabi niya, pag hanggang ito, sabi niya, gagawin namin lahat. Patuloy ang backtracking ng PNP sa mga CCTV footage upang matukoy ang sospek at malaman kung ano ang motibo sa krimen. Kasama si Ron Taniedo, Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Beep, beep, beep! Sa mga motorista, may inaasahan pong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 80 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng gasolina. 40 centavos hanggang 1 peso naman sa diesel, habang sa kerosene, 50 centavos hanggang 70 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro. Pwede pa yung magbago batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Sabi ng DOE, isa sa mga posibleng sanhi ng taas presyo ang panibagong sanctions o paghihigpit ng Amerika sa shipping network ng krudo sa Iran. Magiging pribado raw ang gagawing burial service kay Pope Francis bukas, Sabado, ayon sa Vatican. Magsasagwa muna ng funeral mass sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Sunod, ihahatid ang labi ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Rome. Doon siya ililibing batay sa kanyang hiling at debosyon kay Santa Maria. Sasalubungin ang labi ni Pope Francis ng isang grupo ng mga nangangailangan at kapos para magbigay ng respeto. Sa linggo, pwede nang bisitahin ang puntod ni Pope Francis. Si Pope Francis ang unang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Mga kapuso, ano ang kwentong sana mo para sa Pilipinas? Sa pangunguna ng GMA Integrated News, aarangkada na ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025. Isa sa mga programang layong iparinig
ang boses ng mga ordinaryong mamamayan para sa nalalapit na halalan. Hosts, ang mga veteranong broadcast journalist ng GMA Network na sila Vicky Morales, Sandra Aguinaldo, Joseph Morong, Rafi Tima at Ivan Mayrina. Ipapakita rito ang iba't ibang mukha ng pinagdadaanan ng ating lipunan sa anumang sektor. Abangan ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 bukas April 26 at sa May 3, 9:30 p.m. sa GMA Network. Mapapanood rin sa live stream sa GMA Integrated News Facebook page at YouTube channel. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may low pressure area na posibleng mabuo malapit sa bansa sa mga susunod na araw. Sa datos na inilabas ng Pag-asa, posible itong mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa timog silangan ng Mindanao. Maaari rin niyang pumasok sa PAR sa mga unang araw ng susunod na linggo at posibleng lumapit sa lupa. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero posible pa itong magbago kaya patuloy na umantabay sa updates. Makikita na rin yan sa wind forecast map ng Metro Weather. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at easterlies ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-uulan sa Northern Luzon kasama na ang Cordillera, Ilocos Provinces, Pampanga, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Window hour para sa pagdaan ng mga pedicab at tricycle sa sentro ng bayan ng Mangaldan, Pangasinan, pansamantalang sinuspinde. Sundan sa report. Mula sa dating 300 pesos na kita kada araw sa pamamasada ng pedicab, bahagyang tumaas ang kita ngayon ni Mang Joselito. Malaking tulong para sa kanya ang suspensyon ng umiiral na window hour sa Rizal Avenue. Malaya ngayong nakakapamasada sa sentro ng bayan ang mga pedicab driver at maging ang mga tricycle driver. Mabilisan kita, paikot-ikot. At least ngayon, sir. Wala na, ma'am. Diretso. Diretso lang. Kasabay ng pagsisimula ng bakasyon ng mga estudyante ay pansamantalang sinuspinde ang window hour sa bayan. Ibig sabihin, 24/7 na pwedeng makadaan sa Rizal Avenue ang mga pedicab at tricycle. Wala naman daw kasing inaasahang pagbigat sa daloy ng trapiko, kaya binigyan ng konsiderasyon ang mga pedicab at tricycle driver para kahit papaano ay madagdagan ang kanilang kita ngayong bakasyon. Kasi para makapabiyahe lahat yung mga pedicab at tricycle natin dahil wala pong estudyante, mahinaan pasada. Tiniyak naman ng POSO na mababantayan ang daloy ng trapiko sa lugar. Nakamonitor ang mga traffic enforcer sa Rizal Avenue. Kabilang sa kanilang tinututukan ang paninita o panguhuli sa mga kolorom na pedicab o tricycle driver. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sapat na supply ng tubig sa Dagupan City, tiniyak ng Pamana Water ngayong tag-init. Tutukan sa report. Ayon sa Pag-asa, titindi pa ang epekto ng tag-init sa mga susunod na linggo. Kaya kanya-kanyang diskarte ang ilan upang makatipid sa tubig. Tulad ni Nanay Luz ng Barangay Maluwad, Dagupan City. Ang pinaghugasan niya ng pinagkainan, ginagamit na rin niyang pandilig ng halaman. Pero wala naman daw problema sa supply ng tubig sa lungsod, ayon sa Pamana Water. Sa ating Water Resource Division, yung ating water supply ay ang na-generate nila per month is 1 million a little bit cubic meters per month. So that is enough for the population of Dagupan. Kung ikukumpara raw ang dami ng populasyon sa dami ng tubig na nakokonsumo ng isang tao sa isang araw, sobra pa ang supply. That is more than enough. Kung iko-compare natin yung sinasabi nila na
ayon sa research na ang isang tao ay nakakakonsumo ng 110 liters per day. Ang water reservoir na ito naglalaman ng 2,500 cubic meters ng tubig. Dito nanggagaling ang supply ng downtown area. Tiniyak ng Pamana Water na malinis ang supply dahil 2 beses kada buwan ang water testing. Samantala, umabot na sa 24 na pumping stations ang naipatayo ng Pamana Water. Pang 25 ang itinayo sa Island Barangay ng Karaul na bubuksan na sa mga susunod na buwan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 kasama ang mga bagong maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa grand draw. Ang official sending of entries ay magsisimula ngayong May 3 at magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages. O bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ibinida ang iba't ibang produkto na gawa sa bangus sa food fiesta ng mga micro, small, and medium entrepreneur sa Dagupan City. Tulad ng deboned bangus spicy, bangus pepper, bangus garlic, bangus sisig, at bangus Shanghai ng mga taga-barangay Bunuan Bindok. Hindi rin nagpahuli ang mga taga-Binmalay sa kanilang tinapang bangus at marinated bangus Andalusian style. Ibinida rin ng mga taga-Anda ang iba't ibang flavors ng kanilang bangus sardines tulad ng bangus in oil, tomato sauce, calamansi at Spanish style. Ayon sa DTI, malaking bagay ang MSME Bazaar upang maipromote ang mga produkto at magkaroon ng kamalayan ng publiko na meron palang mga ganitong produkto sa Pangasinan. Ang Bangus Food Fiesta ay magsisilbing one-stop shop ng mga bisita at turistang makikisaya sa Bangus Festival na nais magkaroon ng pasalubong mula sa kanilang Bangus Festival Experience. Iba't ibang potahe inihain sa 3rd Manyaman Festival sa Pampanga. Halina't matakam sa report. Pusog sa sarap at saya ang hatid ng 3rd Manyaman Festival at Filipino Food Month sa kick-off celebration nito. Kapampangan cuisine, cultural pride, at sa bawat pagkain, kwento ng lahi ang malalasahan. Highlight sa okasyon ang mga manyaman na luto mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pampanga. Sa 1st District, sumalubong ang sizzle ng sisig ng Angeles City at putong babi na may lambing ng Mabalacat City. Sa 2nd District naman, ramdam ang lambot ng asadong dila ng bayan ng Santa Rita at syempre, lutong ng chicharon ng bayan ng Guagua. Dapat tayong ipagpatuloy kasi part of our heritage, kailangan ipamana yun at kailangan tuloy-tuloy po lalo na karengkaya na kanemo. Pagdating sa 3rd District, umeksena ang pindang damulag at pako salad na perfect combo ng City of San Fernando at adobong balot ng Santa Ana na may kakaibang twist. At syempre, 4th District ang nagdala ng grand finale, relyenong alimango ng Makabebe na sosyal ang sarap, bibingkang nasi na panalo sa tamis ng San Luis at ang ultimate seafood showdown, Cajun seafood boil ng Masantol na may garlic butter. I ate halo-halo. It was really good. Nagkaroon din ng 3-day agribusiness trade fair kung saan tampok ang ani at produkto ng mga magsasaka, agripreneurs at lokal na artisans. Glam Calicdan Dizon, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.